이제 성경 이해의 완전한 퍼즐을 맞추십시오. 마지막 때를 준비하는 자에게 역사는 필수입니다. 예수와께서 지키셨던 수전절의 이야기 마카비서를 통해 우리는 영적 전쟁의 패턴을 배웁니다. 우리는 바울과 전혀 다른 관점으로 갈라디아서를 읽고 있을지도 모릅니다. 수많은 성도들이 율법이 폐지되었다 오해했습니다. 그러나 그의 진심은 토라의 영원함 안에 있습니다. 이 비밀은 신약의 보화 히브리서에 숨겨져 있습니다. 새 언약의 진정한 의미를 깨닫는 자만이 하늘의 유업을 누릴 것입니다. 새 권은 성경적 관점 회복이라는 하나의 목적으로 묶였습니다. 함께 구매하시면 20% 할인 혜택이 적용됩니다. 레올람 토라 출판사가 드리는 필수 도서 지금 소장하시고 토라의 영원한 유업을 누리십시오. Paul is not an abolisher of the law. Si Pablo po ay hindi po niya pinaalis o ina-abolish ang batas. Yes, Hebrews as to the law of Moses. He said, siya po ay Hebreo ng mga Hebreo at kagaya po ng batas ng Pariseo. Paul openly declares that he lived as a strictest and most disciplined Pharisees according to the standards of his time. Pinakita po ni Pablo na siya namumuhay ayon po sa kanilang pinaka-stricto at pinaka-disiplinang pamantayan ng sa kanilang mga buhay Pariseo noong kanyang kapanahunan. In Acts 21, he is even described as one who keeps the law. At mababasa po natin sa Gawa 21 na si Pablo po ay inilarawan bilang isang tao na nagkikip ng mga batas. Then all will know that there is nothing to the things they have been told about you, but that you yourself also walk orderly keeping the law. Yan po. Kaya nga po sabi na ang sarili mo ay kinakailangan lumakad ng may kaayusan at sunod sa mga kautusan. To understand Galatians correctly, you must first understand Paul correctly. Para maunawaan daw po natin ito, kinakailangan maunawaan po natin ito na mabuti. Para maintindihan po natin si Pablo, kinakailangan po maunawaan po natin ang Galatians. Yes. Second one too, right? Yeah. So when Galatians is read properly, the gospel becomes wider and deeper. Sabi po niya doon sa una, para maintindihan mo po si Pablo, kinakailangan maintindihan mo muna ang Galatian. Kinakailangan basahin mo ng tama ang Galatian para yung tamang salita po ay, yung gospel po ay maging wider, mas palawak, maging deeper, mas maging malalim. Next, the true meaning of under the law. Ang tunay na kahulugan po na nasa ilalim ng kautusan. Under the law, the law stands as a judge exposing sin. Ang kahulugan po ng under the law ay ini-expose po ng batas ang kasalanan at siya ay tumatayo bilang isang hukom. When a person lacks faith towards the God, who is the Word, the law becomes condemnation. Kapag ikaw daw po ay walang pananampalataya sa Diyos, ang salita o yung kautusan, tingin mo parang condemnation sa iyo, nakatulad ka. Without faith, the Torah cannot be understood. Kung wala kang pananampalataya, ang kautusan ay hindi mo maintindihan. By the way, Torah means a book of law. Galatians 3:23, before Christ came, we were held captive under the law, imprisoned until the coming faith would be revealed. Bago po ang pananampalataya ay dumating sa atin, tayo po ay mga bilanggo ng kautusan. Kaya po, maliban lang po hanggang sa dumating ang pananampalataya sa atin, doon pa lang po natin ito maguunawaan. Under the law, o mailahayag, equal under condemnation. Kaya nga po, para sa atin, kapag ikaw ay nasa ilalim ng kautusan, ikaw ay nasa ilalim ng condemnation. In the law, protected within the covenant. Sa kautusan po ay nagbibigay po ito ng protection
kasunduan. The issue is not the O, di ba? Torah itself, but being outside the Torah. Sa madaling salita, ang problema po ay wala sa Torah mismo. Ang tunay na problema ay mula po doon sa mga sa labas po ng Torah. Abrahamic covenant and the Messianic covenant connected. Si Abraham po ay mayroong covenant. Ang tawag po natin doon ay tipan kay Abraham, which is the Abrahamic covenant. At meron po connection ito sa tinatawag na Messianic covenant. Abraham was justified by faith, not by works. Alam naman po natin na si Abraham po ay na-justify hindi po dahil sa kanyang mga gawa, kung hindi dahil sa kanyang pananampalataya. But the fruit of faith is obedience. O, tandaan po natin, what is the fruit of faith? Obedience. Ang bunga ng pananampalataya ay pagsunod. Obedience proves faith. Ang obedience po ay nagpapakita ng tunay na pananampalataya. Faith became complete through works. That is Abraham's faith. Ang pananampalataya po ni Abraham ay naging kumpleto dahil sa kanyang pagsunod. Naging perfecto ito kasi dahil sa kanyang pagsunod. So, tandaan po natin yun na Genesis 2:20 was not Abraham our father justified by works when he offers up Isaac his son on the altar. Faith was working with his works, and by works faith was perfected. Ayan, basahin po natin ang Santiago 2:21 hanggang 24. Hindi pa po si Abraham ay napawalang sala o na-justify sa pamamagitan ng kanyang gawa. Nang siya ay ialay niya o handog niya ang kanyang anak na si Isaac sa altar. So makikita po natin ang pananampalataya ay gumagawa kasama ang gawa. So ang pananampalataya po ay nakikita sa pamamagitan ng mga gawa at ang kanyang pananampalataya ay naging kumpleto sa pamamagitan ng kanyang pagsunod o mga gawa. At sinasabi po ng banal na kasulatan na ito ay nagkaroon ng katuparan na sabihin ni Abraham na si Abraham ay naniwala sa Diyos at ito ay ibinigay niya yung kredito sa pamamagitan ng kanyang pagsunod o sa katuwiran at siya ay tinawag na kaibigan ng Diyos. So, you see, ang isang tao, nakita po natin, ang isang tao ay nag-justify sa pamamagitan, ay hindi dahil sa gawa, alone, kung hindi sa pananampalataya. Yeah. The true seed of Abraham is Yeshua. The next. Ang inihandog po yung offspring po ni Abraham, yung pong lahi ni Abraham's offspring po ay Yeshua. The Messiah must be one who keeps the Torah, who obeys by faith. Si Yeshua po ay siya yung Messiah na sumusunod sa kautusan. Without obedience, he cannot be the promised Savior. Kung wala pong pagsunod, hindi po siya ang pwedeng ipinangakong tagapagligtas. Without obedience, he cannot inherit the covenant. Kung wala po siyang pagsunod, hindi pwedeng manahin ang tipan. Abraham inherited because he obeyed God's commandments, statutes, and laws. Makikita po natin na si Abraham ay kanya po naman na ito dahil po sa kanyang pagsunod. Genesis 26, verse 2, 5, because Abraham obeyed my voice and kept my charge, my commandments, my statutes, and my laws. So, mapapasa po natin sa Genesis 26:4-5, sabi niya, gagawin ko ang iyong mga lahi kasi dami ng mga bituin sa langit at ibibigay ko sa iyo ang lupain at sa iyong mga lahi. Ang iyong mga lahi ay ang pagmumulan ng mga bansa ay pagpapalain. Dahil dininig ni Abraham ang tinig ng Diyos at kanyang inalagaan ang kautusan at siya ay sumunod sa mga kautusan. Yeah, next. Yeah.
Gentiles are collected in as the children of Abraham. Tayo po mga hentil, alam niyo po ba yung grafted? Yung salitang grafted. Di ba pag nagtatanim po tayo, nang tawag po doon? Puputulin siya. Tapos itatanim uli. Tapos tutubo. That is grafted. So, ang ibig sabihin, tayo ay ganoon. Tayo ay hentil. Ang mga hentil ay, pag hindi ka Hebrew, ang tawag sa iyo ay Gentiles. Pag hindi ka Hebreo. Kaya tayo ay Gentiles. Pero tayo ay kagaya noon, grafted. Kaya tayo ngayon ay tinawag na anak ni Abraham. Therefore, they must learn Abraham's culture. Kaya naman, dapat po natin matutunan yung kultura ni Abraham. Culture equal God's commandments, the Torah. At ang kultura pong iyon ay ang kultura ng Torah at ito po yung kautusan ng Diyos. The creator of the culture is Yahweh. Ang gumawa po ng kultura nito ay si Yahweh. What are the elementary principles? Ano po yung mga prinsipyo patungkol dito? In Galatians, elementary principle may appear to refer to the law, but it does not mean the Torah itself. Sa Galatia po, yung mga elemento po ng prinsipyo nito ay si Pablo po ay nakaranas ng criticism dahil po parang siya ay batas. Parang siya kung tignan, parang siya ang batas. It refers to distorted forms of the law, human traditions, Greek philosophy, and rabbinic traditions that overshadows God's word. Ito po pag sinabing distorted form of law, ito po yung mga tradisyon at mga doktrina na ginawa ng tao. Kaya naman po ito ay nawawala yung esensya ng Torah. Kasi ano po yung esensya ng Torah? Faith, pananampalataya, pag-ibig, justice, justisya o katwiran. Just as Yeshua rebuked, you invalidate the word of God by your tradition. Kaya naman po, pag bin-invalidate, hindi po nagiging valid yung kautusan ng Diyos sa pamagitan ng ating mga tradisyon. Kailangan po nakaakma po doon. The early church kept the Torah and rejected tradition. Ang kanila lang po inaalagaan ay ang pinaproteksyonan ay ang Torah at hindi dapat ang tradisyon. The Jerusalem believers kept the Torah while rejecting the distorted traditions. Tapos na? Yeah, let's go. Next na. Oh, this one. Yeah. Yung mga naunang simbahan po ay kanila lamang po yung Torah po, yung kanilang inaalagaan o pinapanatili, pero ang nire-reject po nila o hindi nila tinatanggap yung mga tradisyon mula sa mga tao. Kaya naman po sa simbahan ng Jerusalem, makikita po natin na yung pangangalaga nila sa Torah, pero nire-reject po nila yung mga tradisyon na nagbibigay po ng nadi-distort po yung Torah kapag po, kasi yung tamang kahulugan po ng Torah ay nawawala po, na-invalidate dahil po sa mga tradisyon. Acts 21:20, tens of thousands among the Jews have believed, and they are all zealous for the law. Ayan, mababasa po natin mga kapatid, sabi niya, marami ang mga Hudyo na naniniwala at sila po ay zealous for the law. Galatians is not against keeping Torah, but against keeping traditions as if it were Torah. Ang problema po sa Galatia ay hindi dahil po yung kanila po inaalagaan o kinikip, itinatago ang Torah, kung hindi po yung sinasabi nila na mas binibigyan po nila ng pansin yung mga Jewish tradition. Papanatilihin ang tradisyon ng mga Hudyo.
hindi po nila pinapanatili ang Torah, kundi ang pinapanatili po nila ay yung tradisyon ng mga Hudyo. Elementary principle equal Hellenized, Hellenist religion, Rabbinic additions, and legalist legalism. O, ang isa po sa mga elemento po ng prinsipyong ito ay yung traditionalism po ay human-made rules. Ito po ay mga batas na ginawa ng tao. At ang Hellenistic rabbinic interpretation po o kanila pong pag-interpret para sa interpretation of the law ay that Paul referred as the elementary principles. Ito po yung kanyang sinasabi. Yeah, next. So, next one. Yeah, right. Paul fought against idolatry. Alam niyo po, si Pablo ay nakilaban. What Paul destroyed was not the Torah, but the religious system that destroyed it. Siya ay nakilaban, hindi naman po dahil ayaw niya sa Torah. Siya po ay sumasalungat sapagkat ini-elevate o inaangat, tinataas po yung human tradition above God's commandment. Ibig sabihin, this is the tradition, this is God's commandment. Kaya po siya nag-uupo. Mas mataas yung human tradition sa God's commandment. Yeshua himself did not abolish the law, he destroyed human traditions placed above God's commandments. Yun po. Kaya sabi niya, hindi naman siya salungat o laban sa Torah, hindi nito nilalabanan. Ang nilalabanan nga po niya yung mas mataas ang tingin sa tradisyon kesa sa human yung commandments of Torah. Elementary principles of stoicheia equal Torah minus love minus faith minus justice equal empty religion. Ayan po. Una po, gusto natin, sabi niya, yung elementary principle, ang kahulugan po niya, Torah plus human tradition. Ang pinaka-accurate o tamang equation, yung mga mathematician dyan, dapat daw Torah minus love minus faith minus justice equals empty religion. Amen. Without true love for God, there is no revelation of Torah. Only fleshly interpretation and fleshly doctrines arise. Kung wala daw po tayo tunay na pag-ibig sa Diyos, walang tunay na pananampalataya, walang tunay na hustisya, yung misteryo po ng Torah ay hindi mo mabubuksan. Did Paul oppose observing days, months, and feasts this month? Yeah. Paul, This one also. Thank you. yeah. Did Paul oppose observing days, months, and feasts? Tingin niyo po ba, sabi dito, si Pablo po ba ay nag-oppose sa observation ng mga feast, yung mga pista? No, Paul opposed distorted ways of observing God's feast. Hindi daw po. Hindi naman po siya sumalungat o hindi, hindi niya binabawalan yung mga pagdiriwang na ito. Ano yung kanyang ipinagbabawal? Ano po yung ayaw niya? Yung ito ay maging mali o maging baluktot yung paraan ng kanilang pagdiriwang ng mga pistang o kapistahang ito. That the feasts themselves, not the Torah, but the human reinterpretations that distorted, twisted them. Kaya po, ang kanya nga pong ayaw, no, yung kanyang sinasalungat po dito ay hindi mismo yung kapistahan, kundi yung paraan po ng kanilang pagdiriwang. Galatians critiques. Next one. Next slide. Yeah. Galatians critiques Hellenistic religious syncretism. O yan, ano po yung kanilang mga kinikritiko, yung criticize, pag sinabi po nila yun, ano po ito, yung mix ng religiosity doon sa Hellenistic philosophy.
rabbinic traditions that denied the Messiah. Ito yung rabbinic tradition, yung rabbi. Alam naman po natin, ito yung kanilang tradition na nire-reject nila o inaayawan nila ang Messiah. Sino po bang Messiah? Ascetic regulations. Ascetic regulations. Yeah. And using the laws as a tool of self-righteousness. Ang ascetic rule po ito ay create without God's heart. Yung mga kautusan po na ito ay nagawa o nilikha na wala po doon yung puso ng Diyos. Ginagawa po nila ang batas na ito bilang tool o kagamitan para po sa katwiran ng walang kasamang pag-ibig. Forcing Gentiles to keep human traditions. Para lang po, syempre pag may batas, magpupwersa ka na papanatilihin mo ang tradisyong ito. Making God's commandment plus human additions requirement for salvation. Kaya nga po, kahulugan niyan, ginagawa po nila yung kautusan ng Diyos plus kasama yung tradisyon ng mga tao, requirement para sa kaligtasan. Kasama na yung tradisyon sa kaligtasan. The feasts themselves are good, Sa madaling salita po, ang mga pista na yan para sa kanila ay mabuti. what we condemn was the human interpretation of them. Kaya lang po, ang problema, paano po nila ito binibigyan ng kahulugan? Nababaluktot po kasi ito. Binabaluktot po kasi nila ito. Next slide. Yeah. Become like Jews? No, become a true Jew. Ang sabi po ng Pablo, hindi lang ikaw ay maging kagaya ng Hudyo. So, sinasabi sa atin, hindi ka lang dapat maging kagaya ng Hudyo. Dapat ikaw ang tunay na Hudyo. Maging tunay na Hudyo ka. Paul says, for he is not a Jew who is one outwardly, but he is a Jew who is one inwardly. And circumcision is of the heart. O, makita po natin na si Pablo po, sabi niya, hindi siya Hudyo outward. Ibig sabihin, by birth, hindi siya. Pero hindi rin siya natuli sa outward or physical. Pero anong sabi niya, siya isang Hudyo inward. Saan yung inward? Dito sa loob. Outward sa labas. Kaya siya hindi anak sa labas, anak siya sa loob. Kaya siya ay isang Hudyo inward. Kasi ano yung circumcision o pagtuli na naranasan niya? Circumcision of the heart by the Spirit. Kaya tayo dapat po ganun, circumcision of the heart. He's not saying keep rabbinic traditions like Jews do. Next slide. He's not saying. Right. Yan. Yeah, next slide. Next. Yeah, next. Yan. Become like Jew. Yes. Yeah, he's not saying keep rabbinic traditions like Jews do. Sinasabi niya na hindi niya po sinasabi na i-keep o pangalagaan o papanatilihin yung mga rabbinic law. He's saying become children of Abraham. Ang kanyang sinasabi, dapat tayo po ay maging anak nino. Abraham! Become covenant people. Tayo po ay maging covenant people, mga taong may tipan saan? Receive truth circumcision. Iyong tanggapin ang tunay na circumcision. Anong uri ng pagtutulian? Circumcision of? By? Okay. Learn the culture of God's kingdom. Kailangan mo matutunan yung kultura ng kaharian ng Diyos. Recover true covenant identity. Kailangan talagang kunin mo yung tunay na identity mo. Ano ba yung tunay na katauhan mo? Ikaw ay tunay na
circumcision of the heart. Kohir ka na, kagaya ng tinuro kahapon. Paul taught restoration of the covenant people, not Jewish proselytization. Sa madaling salita po, hindi naman tinuturo ni Pablo yung rabbinic, yung kasunod po niya. Next slide. Yes. Human traditions make us slaves of them. O kapag meron po mga tradisyon ng mga tao, nagiging alipin po tayo ng tradisyong ito. Because they are commandments of man. Sapagkat ito ay kautusan at katuruan ng mga tao. Galatians 4:9. How is it that you turn back to the weak and worldly elementary principles and want to be enslaved all over again? O yan. Kaya nga ang sabi niya, bakit ka naman how is that you are turning back to those weak and miserable elementary principle? Bakit ka muling bumabalik doon? Gusto mo na naman bang maging alipin muli? Pinanayakan na naman ng Diyos, huwag nang magpaalipin pa muli. Yeshua taught the same. We set aside the commandment, you set aside the commandment of God in order to keep your tradition. Yan din po ang sinabi ni Jesus. Sabi niya, itabi mo yung mga kautusan ng Diyos para makuha mo kung ano po you set aside the commandment of God in order to hold to your own tradition. Dapat po, i-set aside mo po yan para kasi pag hindi po natin i-set aside yung mga kautusan ng Panginoon, tayo po ay kumakapit kanino? Saan? Sa tradition po natin. Makakapit ka na dikit o kapit na kapit. This is consistent teaching of Yeshua, Paul, the Hebrew scriptures. Ayan po. Pag sinabing ganyan po yan, ibig sabihin continuous. Parang Yeshua. Tapos nagpatuloy kay Pablo. Nagpatuloy kay Ebrahim teaching. Ang sa katuruan ngayon. Do Gentiles only need to keep on things? Ang mga hentil po ba ay kailangan nilang papanatilihin ng apat na bagay na ito? Acts 15:20 lists 4 requirements. Abstain from things contaminated by idols, from fornication, from very strong strangles, and from blood. Ayan po, sabi sa gawa, we should write to them to abstain. Pag sinabing abstain, dapat hindi ka pa makilahok, hindi ka makibahagi. Ano po yan sa mga polluted na bagay na ito? Ano po yan? Yung polluted by the idols. Kaya, Pastor Gili, wala lang tatawagin idol. Sexual immorality. At saka po yun. Ito ba? Kasi sabi nga abstain for this polluted. Yung mga artista, hindi rin natin dapat yan sinosobrang namin. Talaga, ano na isingit lang. People interpret this as Gentile. Nagsingit lang po yung Pastor Jimmy para maalis ang iyong kanto. People interpret this as Gentile only needed for things for its own necessary. Kasi po, ang mga marami pong tao, ang pinapakahulugan po nila dito, ang mga hentil dapat daw po ay itong apat na bagay lang na ito ang papanatilihin. At hindi na po nila dapat papanatilihin ang Torah. But the next verse explains the intention. Pero sa susunod na verse, makikita po natin, hindi naman po ito ang tunay na intensyon. For Moses has been proclaimed in every city from ancient generations because he is read in the synagogues every Shabbat. Ayan, naintindihan naman po ninyo yan, ano? Yan po yung pinahayag ni Moses sa syudad ng mga ancient generation na sinasabi niya, dahil ito po ay binabasa nila sa sinagoga tuwing araw ng Sabat. This means the 4 rules were not the whole Torah. Ang ibig sabihin po, yung apat na bagay na ito, hindi naman ito yung tinatawag na Torah. They were the minimum entry requirements so Gentiles could join the community. Torah would be learned weekly in the synagogue.
Kung hindi, ito daw po yung unang ibinigay nila na bilang minimum standard para po ang mga hentil, mga mananampalatayang hentil ay magkaroon ng bahagi doon sa kanilang pagsasama-sama sa table fellowship, pagsasama-sama sa isang pagsamba doon sa komunidad. The next slide. Next. one. Yeah, right. Did Paul ever say Gentiles don't need to keep Torah? Ayan, tanungin po kayo. Sinabi po ba ni Pablo, mga hentil, huwag niyong panatilihin ang Torah? May sinabi po ba meron si Pablo? None. No, he said the opposite. 1 Corinthians 7:19. Circumcision is nothing, and uncircumcision is nothing, but what matter is keeping the commandment of God. Sa halip daw po, kabaligtaran. Kasi sinabi niya, walang halaga o walang kwenta ang pagtutuli, at ang pagtutuli ay walang halaga, at ang mahalaga ay ang pagpapanatili ng kautusan ng Diyos. Romans 3:31, 31st. Do we then nullify the law through faith? May it never be. On the contrary, we establish the law. Tama. Sabi po niya, hindi naman niya nullify ang law sa pamagitan ng pananampalataya. Ibig sabihin, hindi naman po niya ginagawang in-exchange-on. Ang sabi lang po niya, on the contrary, kinakailangan po natin i-establish o itayo ang mga kautusan ito. Yes, first point, Torah equal unnecessary? No. Kaya naman po, hindi po sinasabi ni Pablo na hindi po ito yung kanyang pangunahing punto na ang Torah ay masama o ang Torah ay hindi dapat o walang halaga. Grace means we can live however we want? No. Ang grace po o biyaya, hindi po yan nangangahulugan na pwede kang mabuhay sa paraang gusto mo. The four things equal beginning steps for new Gentile disciples. Kaya nga po yung sinasabi po dyan, ito po yung unang paraan para ikaw ay makapasok na maging disipulo po nila. Next slide. Yeah, Torah is embedded in creation. The structure of Torah embedded in creation. Yes. So yung structure naman ng Torah na kahapon nakita po natin na it is embedded doon po sa paglikha o nilikha. The structures in Genesis are the Torah in seed form. At makikita po natin ang structure nito na ang Diyos ay tayo po niya ito sa aklat ng Genesis na ito mismo po ay nilalaman, ito ang nilalaman ng Torah. Order of time, 7-day creation, Shabbat. O yan. Order of time. Ito po'y pagkakasunod-sunod sa pitong araw ng creation. Nauna ba ang Shabbat? Order of seasons. Nauna po ang creation. Then, nagpahinga sila. Kaya pag linggo, dapat nasan ka? Ay, sa kanila po pala Saturday ang Shabbat. Thank you. Over the seasons, sun, moon, stars, or Moedim. Moedim means appointed times by God. Ayan po, pagkasunod-sunod, ano? Araw, buwan, bituin. Yan po yung season. At saka yung appointed time. Yan po yung Moedim. Order of life, what is clean, what is unclean. It is appointed in Genesis. Yung distinction naman po ng buhay, dapat may separation. Clean, malinis, unclean, hindi malinis, hindi marumi. Nakakabak sa inyo, Lord. Order of nature after each kind. Yun po yung order of nature according. Yun po according sa kanilang buhay.
order of relationships, man and woman. They could be husband and wife. It's a family harmony. O yan po, maliwanag na sinasabi ng Biblia, lalaki, babae, tapos sila ay magiging husband and wife, magiging mga magulang, magkakaroon ng anak, at dapat sila ay mamuhay ng merong harmony. Harmonious relationship. Pag may harmony, hindi po yan naghihiwalay. The Torah S9 is simply the written revelation of the Adamic order. Kaya naman po ang Torah, yan po yung revelasyon ng Torah. Doon po, in order, yung pagkakasunod-sunod po sa Garden ng Eden. Therefore, Torah is not merely for Jews, it is the Creator's order for all creation. Kaya naman po ang Torah, hindi lamang po ito sa mga Hudyo, kung hindi po, ito po ay ayon sa pagkasunod-sunod na nilikha para po ito ay ating, sabi po, in order the Lord that all creation is to follow. Next one, circumcision. We are thinking about circumcision, the covenant sign of nurture faith. Circumcision, yan po yung pagtutuli. Yan po ang tipan. Ito po ay tanda ng tipan. Ikaw ay meron ng mature. Hindi naman matanda, ano? Basta mature. Malalim na yung pananampalataya mo. Is physical circumcision still necessary? Mga lalaki, tanong, ang pagtutuli po ba ay kailangan? Amen. Hindi na kailangan yun, bitira. Si Jesus, Next, pakinggan natin ang teacher natin. Jesus nilulihan after 8 years. Okay, they say, other says, circumcision necessary. Other says, it is not necessary. the Now, Philippines. let's hear from our professor. In the Philippines. Thank you. Scripture clearly teaches that circumcision is the sign of the everlasting covenant. Sinasabi pa po ng kasulatan, itinuturo ng pagtutuli ay simbolo ng kasunduan o ng tipan. Everlasting covenant. Everlasting, walang hanggang kasunduan. Genesis 17, 10 to 11. This is my covenant. Every male among you shall be circumcised. It shall be the sign of the covenant between me and you. Ayan, maliwanag pa sa sikat ng araw, Pastor Jimmy. Basa, Genesis 17, 10 to 10, sa babae. Ang lahat ng mga lalaki ay kinakailangang tuliin. Ito ay tanda ng aking tipan sa inyo, tipan ko sa inyo, ikaw at ako, sabi niya, at sa inyong mga susunod na lahi. Ikaw ay kailangang tuliin, flesh foreskin, alam po natin yun, yung talagang skin, foreskin. At sapagkat ito po ay tanda ng kanyang kasunduan, sa'yo at sa kanya. Pero hindi po lahat ng lalaki tinutuli. Yung Muslim hindi tulihan. Mga Kristiyano lang. Oo nga, Muslim yun eh. Iba yun, ang mga Muslim, hindi tinutuli kasi wala naman silang kasunduan kay, sa Diyos. Kanino, wala na silang kasunduan sa Diyos, hindi na sila naniniwala. Muslim, they do female circumcision. That's not Bible. Yeah, that is not Bible. Real Bible based. It shouldn't be happening in the world. O mamaya kayong tanong kasi. God never abolished this commandment. Alright. Kaya naman si Pablo po, hindi niya sinabi na huwag na kayong magpatuli. Ang sabi po niya, at hindi rin niya sinabi walang kwentang magpatuli. Hindi po niya sinabi yan. Paul never said, don't circumcise, circumcision is useless. Hindi po niya sinabi yan, no? Kita niya, napakamaliwanag. Sabi niya, huwag kayong magpatuli. Hindi niya sinabi yan. Hindi rin niya sinabi na walang kwenta, walang halaga yung pagpapatuli. Yeah, next slide. Paul's true meaning of circumcision is nothing. Ang ibig pong sabihin nito, katunay na kahulugan po nito, sinasabi niya, circumcision of the
Yes! Ang hindi necessary. Ibig sabihin, pwede kang magpatuloy doon sa flesh, pero hindi yan kinakailangan. Kasi, ang sinasabi niyo is circumcision of the flesh. Ano ang dapat? Yeah. Paul did not reject physical circumcision. He rejected faithless circumcision. Yan. Hindi rin niya nire-reject, hindi rin niya inaayawan yung physical circumcision. Baka nga si Abraham, nagpatuloy, research niyo. Sinasabi niya, binibigyan lang niya ng diin na ang circumcision of the heart ang mas mahalaga. Kaya kahit hindi ka nagpatuloy, Pastor Jimmy, ayos lang. Basta meron kang circumcision of the heart. Tanungin nga natin si Pastor Jimmy. Ibig sabihin, pag hindi ka nagpatuloy, Muslim ka. Okay! Palakpakan natin si Pastor Jimmy. Romans 2:29. True circumcision is of the heart by the Spirit. Ayan. Maliwanag po yan sa sikat ng araw sa Roma 2:29 na ang tunay na Hudyo po ay hindi naman nagpapatuli inward. Doon po is one inwardly and circumcision is one of the inwardly po dapat in circumcision of the heart, hindi outward. Circumcision plus God's obedience, not outward a sign only alone. Circumcision without faith is empty. Ayan, maliwanag po sabi, yung physical circumcision at circumcision of the heart dapat po magkasama yan. Hindi lang po yung outward appearance lamang. Kung hindi, ito po ay nasusukat sa righteousness. Yung circumcision na walang pananampalataya at walang pagsunod ay walang halaga, walang kahulugan. Yeah. Paul circumcised Timothy, but not Titus. O, kita niyo dyan, si Pablo. Saan niyo makikita yan? Na si Pablo, tinuli niya si Timoteo. Pero alam niyo ba, hindi niya tinuli si Titus. Timothy, Titus. Timothy circumcised because he ministered to Jews. For Jews, circumcision is the covenant sign. Kaya naman tinuli si Timoteo kasi kailangan niya. Dahil siya ay magiging minister, magiging tagapaglingkod siya ng pagpapahayag ng gospel sa mga Hudyo. At sa mga Hudyo, isa po iyon sa kanilang mga, di ba, na kailangan ikaw ay natuli. Ano po niya po, Bishop? Tama po ba? Na kailangan sa mga Hudyo, ang mga lalaki talaga, tinutuli. Yeah, Titus, next slide. Yeah, Titus, not circumcised, to resist legalistic teachers who force circumcision as a requirement for salvation, to prevent slavery to human tradition. Ayan. Bakit naman kaya hindi niya tinuli si Titus? Kasi naman si Tito, hindi niya tinuli. Kasi nire-reject ni Pablo yung katuruan nila, yung traditional teaching, yung katuruan nila sa tradition nila, na kapag ang isang tao tinuli na, ito ay magiging anak na ni Abraham. Kasi nga tinuturo niya hindi yan, kundi yung circumcision of the heart. Paul's principles, circumcision is good, but keeping God's commandments is greater. Ang sabi nga niya ay ayaw po niyang maging alipin ang mga tao ng tradisyon na ito. Na yung mga tao kakapit lamang doon sa tradisyon na ito na kapag nagpatuloy na sila, magiging anak na sila ni Abraham. Galatians 6:30. Let's read together. Basahin daw po natin na sabay-sabay. Galatians, go! Galatians 6:13. For even those who are circumcised do not keep the law themselves, but they want you to be circumcised so that I may boast in your flesh. Kita nyo, para lang magmalaki sila. Kaya tuloy na ako, kasi di ba dinidespise nila yung mga hindi na circumcised? So, nung mga panahon na yun, hindi naman dahil gusto nila na i-keep o panatilihin yung kautusan. Kung hindi gusto lang nilang magmalaki sa kanilang
flesh, yung physical na kadayuhan nila. Kasi noon karangalan ang natulika. So circumcision is not necessary. No. Balik. Keeping the law is more important than circumcision. Ayan po. So, ang pagpapanatili ng kautusan ay mas mahalaga kaysa sa pagtutuli. Next slide. Circumcision is unnecessary. Is biblical. Ang pagpapatuloy po ng physical ay hindi kailangan. Ito po ay biblically and covenantally incorrect. Correctly Hebrew teaching, circumcision is the eternal covenant sign. Ang tamang pong kahulugan nito, ang pagtutuloy ay eternal sign of the covenant. Ito po ay tanda ng walang hanggang kasunduan. But it must never be forced. Pero hindi dapat pinubursa po. Heart, ears, lips must also be circumcised. Kinakailangan hindi lang po yung physical ang natutuli. Kailangan din po ang ano? Ears, heart, puso, and oh, ayan. Kailangan pa naman circumcise din yung ating mga lips. Amen. True circumcision is both spiritual and physical. Ang tunay po na nakaranas o nakatanggap ng tunay na pagtutuli, ito ay parehas po na naganap sa buhay niya. Yung circumcision of the spirit, sa espiritu at sa laman, parehas po yun. Ezekiel 44:9. Let's read together. Basahin natin na sabay-sabay. Ezekiel 44:9. Thus says the Lord Yahweh, no foreigner uncircumcised in heart and uncircumcised in flesh shall enter my sanctuary. Any of the foreigners who live among the people of Israel. Ayan, makikita po ninyo, walang sino mang banyaga na hindi natuli sa puso at sa laman ang makakapasok sa kanilang sanctuaryo. Hebraic teaching does not abolish anyone, but it go together and be perfect. Ayan. So, dapat po, together. Dapat po magkasama yan. Next. Next slide. God nurtured Abraham step by step. Ito po yung ginawang pag-nurture o pagpapalago o pag-train ng Diyos kay Abraham. Ito po ay step by step. Abraham's faith grew through stages. Ang paglago po ng pananampalataya ni Abraham ay may dinaanan po mga stages. First stage, calling and living. Ang una pong stage ay tinawag ka, tapos siya po ay, di ba nga pinaalis po, nung tawagin siya, kailangan meron kang iiwan. Second stage, trials, vomiting and went to Egypt, separation with love. Ang pangalawa po ay testing of faith. Meron kang dadaan ng pagtatasa ng pananampalataya mula po doon sa famine at doon sa Hito. Yung umalay po siya kay Lot. Yan po ay proseso ng paglago ng buhay pananampalataya. So the stage, believing God's promise, counted as righteousness. Ang stage na ito po ay paniniwala na ito po ay may kasamang righteousness. Fourth stage, failures, Hagar problem, wedding problem. So he made many human solutions. So makita po natin yung number 3 po doon, yung pagtanggap ng pangako ng Diyos sa pananampalataya. At ano naman po yung paano ka na-refine. Parang matatandaan ko po dito tinuro po ni Bishop yung doon sa desert. Ano po sa disyerto. Parang ganyan po, nare-refine ka sa kung makita ng maraming failure. Yung issue niya sa kanyang asawa, yung issue niya kay Ismael, yung problema ng mga tao sa kanyang mga desisyon na hindi naman nila inintay ang panghang Diyos.
These stages identical to Gentile believers. Yan din daw po ay katulad ng natin, ng mga hentil na mananampalataya. Thus, Abraham becomes the father of the uncircumcised. Kaya nga daw po, yan ang dahilan kung bakit si Abraham ay naging ama din ng mga hindi tinuli. And next slide. The circumcision was given at the stage of matured faith. Kaya naman daw po, yung circumcision ay nararanasan po nila sa panahon nung matured. Yung lumago na po yung kanilang stage. Matured na po sila. It was not given at the beginning of Abraham's work. Hindi naman po ito kaagad ibinigay. Doon sa pasimula pa lang, hindi po ba? Yung pasimula ng kanyang buhay. Pananampalataya. Circumcision was given after God said, "Walk before me and be blameless." Nangyari po ito nang sabihin sa kanya ng Diyos na lumakad ka, kasama ako, na walang anumang bahid. Kaya doon po niya ibinigay yung command o kautusan ng pagtutuli. Yeah, next slide. Yeah. Circumcision was given. Circumcision equals sign of complete obedience. Kaya po, ang pagtutuli, yan ay simbolo ng tunay na pagsunod. Kompletong pagsunod, complete obedience. A seal of matured faith. Hanggang sa maging lumago o maging magulang na o maging mature na yung inyong pananampalataya. Di ba pag gumulang, ibig sabihin tumanda na yung pananampalataya mo, lumaki na, lumago na. Nag-matured na. Without maturity, circumcision is meaningless. Kung wala daw pong maturity, yung hindi ka talaga lumago, yung pananampalataya, hindi po talaga lumago yan at hindi nasunta doon sa pinaka-peak. Yan po ay walang halaga. This applies to Gentiles today. Yan po ba ay applicable pa ba sa mga hentil ngayon? Faith, obedience, maturity, covenant life. Ayan. Yan po ba ay kailangan pa ngayon sa atin? Applicable pa ba yan? Pananampalataya, pagsunod, paglangko, yan yung buhay ng isang tao na sumusunod sa kasunduan sa Diyos. Therefore, circumcision is not first at the beginning. Kaya naman po, ang circumcision at pagtutuli ay hindi yan pinupursa. Next slide. Abraham is the model for Gentile believers. Si Abraham po, siya yung model ng tunay na believer po. A model for a Gentile becoming a true Jew is Abraham. Romans 4:12. Those who follow in the footsteps of the faith that our father Abraham had while still uncircumcised. Sabay-sabay po natin basahin. Romans 4:12. And he is daughter of circumcision to those who not only are of circumcision, but also follow in the footsteps of the faith that our father Abraham has while was still uncircumcised. Amen. Amen. He was uncircumcised. So today we can say he was a Gentile, like us. Right? Yes. Meaning Gentiles must walk Abraham's path. Kaya po, ang kahulugan nun, kinakailangan tayo ay lumakad katulad po ng pananampalataya ni Abraham. Alright. So a true Jew, covenant person is one who Abraham's faith, one who obeys like Abraham, one who keeps the covenant as Abraham did. Yan daw po, ang tunay na Hudyo ay ang tunay na tao ng kasunduan. Yan po yung isang tao na hindi naman kahit
nanggaling sa bloodline niya. Ibig sabihin, hindi siya sinilang na Hudyo. Kung hindi yung may pananampalataya na kagaya ni Abraham. Yung may kagaya ni Abraham, siya ay merong pagsunod. Yung kagaya ni Abraham na kanyang inalagaan o pinanatili yung kanyang tipan sa Diyos. Yes. So next slide. And next slide. Yeah. Next conclusion. All right. This one. Right. Yeah. Jews are born, circumcised, and clothed with faith into fullness. Ayan po. Ang Hudyo po ay isinilang, ay isang tao na natuli, pero ang pagtutuli ay nagkakaroon lamang ng kahulugan kung ito ay lumago at ito ay magiging kompleto. Right. But Gentiles begin uncircumcised and grow with the Torah into fullness. Kaya naman po tayo na mga Hudyo ay hindi na mga Hudyo, tayo na mga Hentil ay hindi na isilang na kagaya ng mga Hudyo, tayo ay hindi pinuli, pero dahil tayo ay lumalago patungo doon sa kabuuan o kakompletohan, para tayo ay maging isang tunay na tinuli, that is circumcision sa ating puso. Amen. This is the post-gospel of circumcision. Yan daw po ang kumpleto